Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Praise your holy name. Purihin po ang ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lalo pong higit sa ating Diyos. Isang panibagong araw na naman po at panibagong pag-asa ang pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Patuloy po natin pasalamatan ng ating Panginoon sa buhay natin at patuloy na natatamasa natin ng biyaya, ang habag ng Diyos at ang awa ng Diyos sa ating buhay. Yung magising pa lamang tayo sa umagang ito, yung magkaroon tayo ng maayos na katatayuan, nakakahinga tayo, nakakatayo tayo, nakakita tayo, naimumulat natin ating mata, naiuunat natin ating kamay at paa, nakakalakad tayo. Napakalaking biyaya at habag na po yun sa atin ng ating Panginoon. Sa umagang ito, tayo po muling mag-aaral po ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay aawit sa Panginoon. Pangako niyo'y aking pangahawakan. Magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa, iyo ang tanging pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, dapat kailanpaman aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pagbabayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. We glorify your holy name, Lord. Hallelujah. Purihin po kayo aming Diyos.
Purihin po kayo aming Panginoon. Salamat po, O Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na patuloy niyo kaming dinadako, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa patuloy na pag-asa na amin natatamasa na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Patuloy namin kayong tinataas, pinaparangalan, dinadakilat, sinasamba, Panginoon. At patuloy namin panghahawakan, Panginoon, ang lahat ng pangako niyo po sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, aming Ama. Lord, salamat po sa umagang ito. Dalangin ko po, Diyos, ang patuloy na pagkilos at pagsama at pangunguna ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Kayo po ang magturo sa amin sa umagang ito. Tulungan niyo kami na lubusan naming maunawaan ang mensahe na ibinibigay niyo po sa amin sa umagang ito, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang siyang manguna, Panginoon. Dalangin ko rin po ang pagsama, pagkilos niyo po sa aking buhay, Panginoon. Sangkapan niyo po ang aking mga labi, Panginoon, upang maging daluyan ng inyong pagpapala, Panginoon. At inaangkin ko na po, O Diyos, ang katagumpayan, Panginoon, sa inyong gawain sa umagang ito. Maraming salamat po, Ama. Dalangin ko rin po ang lahat ng makikinig, Panginoon, sa online, O Diyos. Nasamahan at pangunahan niyo rin po sila, Panginoon. At paunawan niyo rin po sa kanilang lahat ang mensahe niyo po sa umagang ito. Purihin kayo, Panginoon. Ito ang samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay muling mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Basa po tayo ng mga talata sa aklat po ng Salmo 23 or Psalm 23. Alam na alam niyo po ang talatang ito. At alam kong marami na rin po ang nakaka-memorize sa talatang ito. Sabi dito sa title, ang version po ng aking Biblia ay ang salita ng Diyos. Sabi dito, ang Panginoon ay tulad ng isang pastol. Sabi dito, ang Panginoon, verse 1, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa sariwang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Kahit dumaan man ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong tungkod at pamalo ang nag-iingat at umaaliw sa akin. Pinaghahandaan niyo ako ng piging habang nakatingin ang aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At ang aking inuman ay umaapaw, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay sa akin habang ako'y nabubuhay at titira ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So, tulad na sinabi ng pamagat, ang Panginoon ay tulad ng isang pastol. So, ano po ba yung rule ng isang pastol? Ano po ba yung trabaho ng isang pastol? So, ang isang pastol ay tagapagbantay, tagapag-alaga, nagpoprotekta, taga-akay. At syempre, pag pastol, alam niya kung saan niya dadalhin ang mga tupa. Alam niya kung saan mas safe o alam niya kung saan mas masagana yung pagdadala niya sa mga tupa. At alam niya kung saan na maisisecure ng isang pastol ang tupa sa mga panganib. So, si Haring David, ginawa niyang halimbawa itong isang pastol bilang pagkilala niya sa ating Diyos. No, kinikilala niya, ay inahalin tulad yung pagkakilala ni Haring David sa ating Diyos ay inihalin tulad niya sa isang pastol. So, alam naman natin po si Haring David, mula po ng kanyang kabataan, alam po natin na yung naging pamumuhay ni Haring David o yung naging trabaho ni Haring David ay
pagiging isang pastol. Kumbaga, may karanasan po siya sa pagpapastol. Mababasa po ito natin sa aklat po ng unang Samuel, chapter 17, verses 34 to 37. Ito po yung tagpo na naghaharap po yung Israel tsaka yung Palestine o Pilisteo. Yun yung tagpo na si Goliath, yung kanilang kalaban, at yun yung tagpo na takot po yung mga Israelita. So, doon binanggit ni Haring David yung kanyang trabaho na pagpapastol. So, sinabi ni Haring David sa tagpong iyon na he claims how he succeeded all sa lahat ng circumstances ng kanyang pagpapastol. Kiniklaim niya na lahat ng pagtatagumpay yung pagtatagumpay sa kanyang pagpapastol ay nandun yung pagsama. Kumbaga kinikilala niya yung Diyos dahil hindi po naging biro yung pagpapastol niya, kasi binanggit niya po sa tagpong iyon na nandun sa field, sa battlefield. Binanggit kayo na lang po ang magbasa sa buong talata. Binanggit ni Haring David yung kanyang ginagawa habang siya nagpapastol. Nung nasa sitwasyon na takot yung mga Israelita kay Goliath, yun yung naging kalakasan. Kasi sabi niya doon, habang ako'y nagpapastol, mayroong danger po. Maraming binanggit niya na may leon, may oso, pero hindi niya kinatatakutan yung leon o oso. Sa makatuwid, pinapatay pa niya. Imagine niyo po, kabataan. So, siya po ang pinakabunso sa kanilang pamilya. At alam naman natin na nung pinili po yung pamilya ni David na magmumula sa kanyang angkan, yung papalit kay Haring Saul, hindi siya nirecommend ng kanyang ama. Siguro, sobrang bata pa ni David nung panahon na iyon. So, dahil siya ang pinakabunso, siya ang inatasan na maging pastol, magbantay ng mga tupa. So, wala sa kanyang katangian maging hari, o wala pa sa kanyang maging katangian na maging sundalo. So, kabataan, maaaring nasa 12, 13 o 14 pa yung edad niya. Nasa muwang na edad. Imagine niyo po, nakikipagpatayan sa leon o sa oso. Hindi siya natatakot pag kinakagat o pag dinadakmal ng leon o ng oso ang tupa, inaagaw niya. Inaagaw ni Haring David. Imagine, bata pa po si Haring David nung time na yun. So nung pumunta siya sa field, lahat ng mga Israelita takot na kay Goliath. At sa habang takot na ang mga Israelita, yung batang iyon, sabi niya, sino yang lumalapastangan sa ating Diyos? Sabi niya, sino yang supot na yan? O sino yang hindi tuling yan na lumalapastangan sa pangalan ng Diyos? Ganon yung pag-address niya. No, hindi niya pinagyayabang kung ano yung nagagawa niya. Ang pinagyayabang niya yung Diyos na meron siya. Yung Diyos na kinikilala niya. Hindi siya nakatingin sa sitwasyon. Ang tinitingnan niya yung imposibleng bagay na kayang gawin ng Panginoon. So nung nandun siya sa field, inano niya yung sarili niya eh. Ako na lang po ang lalaban kay Goliath. So tinanong siya ni Saul, ano bang kaya mong gawin? Sabi ni Haring Saul kay David, ikaw ay bata pa lang, samantalang yung makakaharap mo, mula bata pa lang, naging sundalo na yan hanggang ngayon sa kanyang paglaki.
At makikita po natin yung gap. Alam naman natin yung height ng bata. Siguro pag nasa 12 to 14 ka, nasa 5 flat yung height. Si Goliath, 9, kung di ako nagkakamali, 9 feet. Anong itsura ng labanan? Magkaharap sila. Pero hindi natakot si Haring David. Hindi siya natakot sa sitwasyon. Hallelujah. So, paano kinikilala ng Diyos si Haring David? Sabi sa Acts chapter 13, verse 22, hinango din po ito sa 1 Samuel chapter 13, verse 14. He was a man after God's own heart. So, nagustuhan ng Diyos si David nung si Saul kasi, naghahandog siya sa Panginoon, pero hindi siya sumusunod sa utos ng Diyos sa kanya. Yan, nakita niya si David, nakita niya yung puso ni David, sabi niya, gusto ko yung anak ni, anong sabi dito? Nagustuhan ko si David na anak ni Jesse dahil susundin niya ang lahat ng inuutos ko sa kanya. Ganun po si Haring David sa Panginoon. So bakit? Ganun yung pagkakilala ng Panginoon sa kanya. Yung puso daw po ni Haring David. Maliit lang siya nung time na yon, pero laan siyang sumunod sa Panginoon. Pero sa lahat ng Israelita, sa isang bata, siya lang yung naniwala na may magagawa yung Diyos. Nun sa napaka-imposibleng sitwasyon kasi nababahala na ang mga Israelita natataranta na sila. Nung nakita nila si Goliath, ang labanan pa, usapan ng labanan, 1-on-1. Nakabase sa height yung nakabase sa height yung mga Israelita. Talagang tinitingnan nila si Goliath, napaka-imposibleng talunin. So, balik po tayo sa talata. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. So, mayroon po tayong pag-aaralan na 6 na nais na pansinin natin sa talatang ito na pwede nating panghawakan sa ating buhay, sa pagtitiwala natin sa Diyos. So, tulad dito sa verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Meaning, He is the source of our everything. So, kung kilala natin ang Diyos, alam natin kung ano ang hihingi natin sa Panginoon. Alam natin kung ano yung kailangan natin sa Diyos. Gaano ba natin kakilala yung Panginoon? Lahat ng bagay hindi tayo, sabi ni Haring David, hindi ako pinagkukulang ng anuman. Dahil ang Diyos ang nagpapastol sa akin. Ang Diyos ang gumagabay sa akin. So, gaano ba natin kakilala yung Panginoon sa atin? Gaano ba tayo ka-close sa Panginoon? O gaano ba natin siya nilalapitan? No? Panginoon lang ba natin siya pag humihingi tayo sa Kanya ng pabor? Panginoon lang ba natin siya pag nagkakasakit tayo? Ganun lang ba yung pagkakilala natin sa Panginoon? Everything nga po Walang limitation po sa Panginoon. So nalilimitahan lang natin yung kakayanan ng Panginoon pag nagkukulang tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Halimbawa, pag isinubo ka ng pastor mo sa gawain, panadala ka, anong yung respond mo agad? Ang alam mo lang, humingi lang sa Panginoon.
idadala ka na, isasaba ka na sa sitwasyon eh. Hindi ko po alam, pastor. Wala po akong budget, pastor. Ganun po agad yung respond. Hanggang paghingi lang ba ang kaya nating paniwalaan sa Panginoon? But He is the source of everything. Karunungan, kayang bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Lakas, kayang bigyan tayo ng Panginoon. Verse 2. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa sariwang damuhan patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. So, He gives comfort. Yung comfort na ito, malamang pag nasa sitwasyon tayo, no? Pag nasa pangit tayo na sitwasyon, pag hindi nasa dagok tayo. Kumbaga, bagamat nasa sa sitwasyon tayo na mahirap, na nakikita pa rin natin yung kapayapaan, nakikita pa rin natin yung kapanatagan. No? Kahit anong sitwasyon na kinakaharap natin, alam natin na kaya tayong i-comfort ng Panginoon. Kahit napakagulo yung paligid natin, kaya tayong dalhin ng Panginoon sa tahimik. Sabi nga dito, tahimik na batisan at pinakasariwang damuhan. Green pasture. Ang alam ko na green pasture, Foreignaria na po yun eh. Lugar ng pahingahan na talaga. Pero ang Panginoon, sa Kanya lang tayo makakasumpong ng kapahingahan. Yes, mapapagod tayo. Yes, mag-aalala tayo, pero ang Diyos, pag lumapit tayo sa Kanya, sabi nga po diba sa Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin niyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababa ang loob at makakapagpahinga kayo. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sundin niyo ang mga utos ko. Mabait ako. Mababa ang loob ko. Hindi ako nanunumbat. Hindi ko kayo pahihirapan. No? Pag lumapit tayo sa Panginoon, nako-comfort tayo ng Panginoon. Sino na po bang dumating sa mga sitwasyon na hindi naranasan yung comfort ng Panginoon? Meron po bang pinabayaan ng Panginoon na nasa pangit na sitwasyon, nasa mabigat na sitwasyon, na hindi nakasumpong ng comfort ng Panginoon? Meron po ba? Napaka-imposibleng pabayaan tayo ng Panginoon. Napaka-imposible po. Kung yung mga nagkaroon ng sitwasyon na hindi nakasumpong ng comfort ng Panginoon, malamang hindi sila sa Diyos lumapit. Malamang hindi sila sa Diyos tumawag. Kaya yung iba, pag dumadating sa sitwasyon, hindi nila alam ang gagawin. Walang kapayapaan. Anong ginagawa? Anong kaisipan? Papakamatay. Maling pagsuko sa buhay. Pero meron tayong Diyos na nalalapitan na nagbibigay sa atin ng comfort. Nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Kahit gaano pa yan kapangit na sitwasyon. Verse 3. Panibagong kalakasan ako'y kanyang binigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. He gives strength and direction. Meaning pag-asa, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. No? Lumapit tayo sa Panginoon. Ano ba yung nakakapagpapagod sa atin?
puyat. Sana naman napuyat tayo dahil sa nagbabad tayo sa Panginoon. Nagpuyat tayo dahil sa pakikiniig natin sa Panginoon. Hindi tayo napuyat dahil sa kakanood ng ganito, kakalaro, kakakausap kay crush, o pwera na lang doon sa nagtatrabaho sa gabi, napupuyat kasi buhay ng isang OFW pag nasa ibang bansa, lalo po sa Taiwan, talagang may night shift, given na po yung nagtatrabaho ng ganun. So binanggit po, He gives strength and direction. So minsan po ang nagpapapagod nagbibigay sa atin ng kapaguran, yun po yung direction. Minsan kasi nalilis yung direction natin sa buhay po eh. Minsan po may pinupurso tayo ng iba. Purso tayo ng purso, pero hindi natin nakakamtan. Try tayo ng try. No? At the end, napapagod. Sana napapagod tayo dahil sa naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi nakakayang humingi ng kalakasan sa Panginoon. Pero kung napapagod ka dahil sa kakasunod sa gusto mo, sa kakagawa ng hilig ng laman mo, napapagod ka doon. Tapos lalapit ka sa Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Di ba po? Pero ang Panginoon na ating Diyos, hindi siya madamot. Hindi din siya nanunumbat. Sabi nga ng Panginoon, siya'y maamo. Ay, ano yun? Yung sa Matthew 11:28. Mabait. Mabait ang ating Panginoon. Mabait ang ating Panginoon. Verse 4, Gahit dumaan man ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong tungkod at pamalo ang nag-iingat at umaaliw sa akin. So, He gives us protection. Sa verse 4, He gives us protection. No? Kahit dumaan, even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Alam niyo po yung tupa, wala po silang sense of danger. Ang tupa, pag kumakain, halimbawa sa ganito sa damuhan, diretso lang yan. Diretso lang kumakain ang tupa. Hindi niya alam na may bangin na pala. Hindi nila alam yung danger. Ganun yung katangian ng isang tupa. So, yung merong staff na binabanggit, dahil kayo ang aking kasama, ang dala niyong tungkod at pamalo ang nag-iingat at umaaliw sa akin. So, ginagamit yung rod and staff. Yun yung sumusukbit. Yun yung sumusukbit sa tupa pagka nasa malapit na sila sa danger. Ganun din po yung Panginoon sa atin. Pag napapalo tayo ng Diyos, ibig sabihin, pinapaalalahanan na tayo ng Panginoon, Oy, anak, nalilihis ka na ng landas. Ibinabalik tayo ng Panginoon sa direksyon niya. Huwag nating katitisuran yung biglang sitwasyon na dumating sa atin. Siyasatin natin ang ating sarili, baka naiiba tayo ng landas. Kaya pinapaalalahanan yung palo na binibigay sa atin ng Panginoon, pagpapaalala lang po iyon sa atin ng Panginoon. Anak, nalilihis ka na ng landas. Bumalik ka na sa akin. Kaya tayo pinapalo o napapalo ng ating Panginoon. Kasi danger na po yung danger na po yung napupuntahan natin eh. Verse 5. Pinaghandaan niyo ako ng piging habang nakatingin ang aking mga kaaway. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin.
Verse 5, victory. He leads us to victory. Kahit nasa harap mo ang lahat ng kaaway, kaya tayong pagtagumpayin ng Panginoon. So, yung pinahiran niyo ng langis ang aking ulo, tanda ng iyong pagtanggap at parangal sa akin. Pamilyar po ito sa atin. Alam natin na nung si Haring David ay pinili ng Diyos, binuhusan siya ng langis at sumakan niya po yung banal na espiritu bilang tanda na pagpili sa kanya ng Diyos. Tayo'y pinili din ng Diyos at sumasa atin din po yung banal na espiritu bilang tanda na tayo ay sa Diyos. And lastly, verse 6, ano po? Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay sasa akin habang ako ay nabubuhay at titira ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Assurance. Ano po yung assurance natin? Salvation. No? Meron tayong salvation. Package na po. Pag magtitiwala tayo sa Panginoon, hindi lang yung mga bagay ang ibibigay o ipatatama sa atin ng Panginoon o yung mga pagsubok na mapagtatagumpayan, makakapiling natin ang Panginoon sa langit. Salvation, assurance. Sabi dito, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan niyo ay sa akin habang ako'y nabubuhay at titira ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Wow! Magpakailanman po, hindi po 1-year contract, hindi po 6 months, hindi kayo magbabayad ng yung pagbabayad 1 month's advance, 1 month deposit, 1 month advance. Wala pong bayad. Pang walang hanggan, magpakailanman. Kilalanin po natin ang ating Diyos sa buhay natin. Sabi sa John chapter 11, hindi ako nagkakamali. John chapter 10 pala. Sorry po. John chapter 10. Verse 11. Tapos John chapter 10 verse 27. Ang Panginoong Hesus, inihayag tulad niya yung kanyang sarili bilang isang mabuting pastol. Sabi dito, ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Alam naman natin yung ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay, no? Alam naman natin na inalay ng Diyos ang kanyang buhay. Yun yung halimbawa na pinapakita ng Panginoon na nais niya na gawin din po natin. Na tayong mga naglilingkod sa Panginoon. So verse 27, basahin po natin. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Tuloy po, 28. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Verse 29. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Kilala ba natin ang ating pastol? Kilala ba natin si Kristo? Kilala ba natin ang ating Diyos? No, sabi, pag kilala natin ang ating Panginoon, nakikinig tayo sa Kanya. Lumalapit tayo sa Kanya. Kahit anong danger, kahit anong panganib, kahit anong banta, kahit anong pagsubok, pag nakikinig tayo sa Diyos, pag kilala natin ang ating pinanampalatayanan, no? Kahit anong sitwasyon. At ang pinakamabuti yung assurance na matatanggap natin, yung makapiling natin ang ating Ama sa langit. Amen?
So yun lamang po ang mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito. Ano po yun? He is the source of everything. He gives comfort. He gives strength and protection. He gives comfort. He gives strength and direction. He protects. At nililid niya tayo sa victory. At meron tayong assurance. Meron tayong assurance. Hallelujah. Hallelujah. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Paniwalaan natin ang ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. At lagi tayong lumapit sa Kanya. Sabi sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magsira ng buhay. Ngunit ang ating Diyos, ano po yun? Dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Kaya tayong ilihis sa lahat ng kapahamakan. Kaya tayong ingatan sa lahat ng kapahamakan. Awitin nga po natin ulit yung awit kanina. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang kahit kong sandigan. Pangako nyo'y tapat. Magpakailanman ako ay di pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Hallelujah. Purihin po kayo aming Panginoon. Purihin po kayo aming Diyos. Maraming salamat po sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang aming pastol, Panginoon. At hindi kami magkukulang ng kung anuman, Panginoon. Kayo ang mag-iingat sa amin. Kayo ang magbibigay sa amin ng direksyon sa buhay, Panginoon. Kayo ang magpoprotekta sa amin sa lahat ng banta ng kaaway, Panginoon. At kayo ang magdadala sa amin sa tiyak na tagumpay, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, makakapiling namin kayo, O Diyos. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa patuloy na paglakad namin sa mundong ito. Sa magulong mundong ito, Panginoon. Sa makasalanang mundong ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami na makapanatili, Panginoon, O Diyos. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo, Panginoon. At nawa, O Diyos, maibahagi din po namin ito sa iba, Panginoon. Maipakita din po namin ito sa kanila, Panginoon, ang pag-asa na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Patuloy na punuin niyo kami ng pag-ibig niyo po, Panginoon. Patuloy na punuin niyo po kami ng presensya niyo, Panginoon. Patuloy na punuin niyo kami ng pagnanasa, Panginoon, na higit pa na makilala kayo at maranasan sa aming buhay, Panginoon. Huwag kami makontento kasi anumang bagay na nakakamtan namin ngayon, Panginoon. Dahil kayo, hindi kayo Diyos na ngayon lang. Diyos kayo magpakailanman. Lahat ng bagay, Panginoon. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, Panginoon. Kaya niyong gumawa sa buhay namin, Panginoon. Kailangan namin sa inyo ay magtiwala, maniwala at manampalataya, Panginoon. Ilagay niyo po ito sa aming puso, Panginoon, na meron kaming Diyos na nag-aalaga sa amin, na nag-iingat sa amin. Na meron kaming Diyos na magdadala sa amin sa tiyak na tagumpay. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Dinadakila namin kayo, O Diyos. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat na inyong mga lingkod, ang lahat ng inyong mga anak sa oras na ito, Panginoon. May mga magtatrabaho, may mga papasok, Panginoon, may mga gagawin pa, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa kanilang paglakad sa buong araw na ito, isamahan at pangunahan niyo po sila. At nawa, Panginoon, patuloy sila na makipag-ugnayan sa inyo, Panginoon. At sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon, i-acknowledge nila kayo sa kanilang lahat ng ginagawa sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Bigyan niyo po ng bawat isa ng kalakasan, bigyan niyo po ang bawat isa ng kaaliwan, Panginoon, at pag-asa, Panginoon.
at protection, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri namin kayo, dinadakila namin kayo, sinasamba at niluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tapos na po ang gawa.